nagpa-presscon kanina. Sabi ni Amy Marcos, parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado noong pinagtakpan yung mga mastermind ng flood control, noong hininto yung Blue Ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Itong mga bills were approved on second reading by the House of Representatives during Tuesday's session, which is stretched almost until midnight. Until midnight sila nagtatrabaho. Abang yung Senado, mga kababayan, nagbabangayan. Ano yung pinagbabangayan nila? Yung hit to Japan. As part of the visit, the President and the First Lady also paid a state call on their majesties, where decorations were exchanged as a further expression of nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagkadurog-durog na po yung Senado dahil sa kagagawa ng mga Duterte senators. Tapos ang malditang si Amy Marcos nagpa-presscon kanina. Sabi ni Amy Marcos, parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado noong pinagtakpan yung mga mastermind ng flood control, noong hininto yung Blue Ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Itong mga takbuhan, sigawan at alitan, bandagulan, sabi natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa. From flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Talaga itong si Amy Marcos, pinagpipilit niya yung Noel term extension, mga kababayan. Tsa-tsa narrative niya, imbis yung impeachment, articles of impeachment, laban sa best friend niyang si Sara Duterte, na mismong nagbanta na ipahuka yung bangkay ng kanyang tatay at ipapatay yung kanyang kapatid. Di ba po, mga kababayan? Napakalinaw po. Maging si Frank Drilon, napariat, mga kababayan, sabi ni Frank Drilon, ngayon ko lang anya ito na experience sa history na Senado, ang ganitong uri ng bastusan. Sabi ni Frank Drilon, doon pa lang sa ginawa nilang reorganization, mga kababayan, sa mga committees. Imagine, yung mga members ng Senate Blue Ribbon Committee, puro aros may kasong plunder. O di ba? Binabaliktad, mga kababayan, ni Amy Marcos yung lahat ng kwento. Pero yung Congress po, sabihin ko sa inyo, kaya hindi tayo nagtataka, sumadsad yung ratings na Senado, abang yung Congress po, tumalon yung approval ratings. Kasi yung Congress, ginagawa nila yung kanilang trabaho, hindi lang yung issue sa impeachment po. Pati yung mga legislative agenda. Tingnan naman ninyo po yung achievement ng Congress. Oh. House on track to complete nearly half of LEDAC agenda after 5 priority bills. Clear second reading in session that lasted almost until midnight. 5 measures identified by Legislative Executive Development Advisory Council o ng LEDAC as priority bills were approved on second reading by the House of Representatives during Tuesday's session, which is stretched almost until midnight. Until midnight sila nagtatrabaho. Abang yung Senado, mga kababayan, nagbabangayan. Ano yung pinagbabangayan nila? Yung House Rules na gustong baguhin, na hindi sumunod sa rules. Yung House Rules gusto nilang baguhin, pero hindi sumusunod sa tamang rules. Kaya nag-walk out na lang yung nasa minority block, mga kababayan. Kasi puro pansariling interest po. Ang purpose nila para yung mga makukulong na mga senador, kasi ang sabi ni Boyeng Rimulya, aabot sa 11 mga senador ang haharap sa kaso, mga kababayan. Yung iba plunder in relation po sa flood control scandal at kung ano-ano pa, mga kababayan.
Pero tingnan ninyo itong mga congressmen natin. Matino na nagtatrabaho until midnight. Para ano? Para ipasa yung mga priority bills. Mula sa LEDAC, nag-adjourn mga kababayan kagabi, 11:59, no? The session adjourned 11:59 Tuesday evening. Almost 12. Ano yung mga ipinasa nila? Ito, oh. The passage of 5 bills underscored the House commitment under the leadership of Speaker Faustino Boji and Majority Leader Alexander Sandro Marcos to its legislative agenda, even as it appears for the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte, with lawmakers pressing forward on both fronts without pause. Ang mga naipasa nila, mga kababayan, sa second reading, House Bill number 9257, Strengthening the Basis Conversion and Development Authority. Pangalawa, yung House Bill 9397, Right to Information Act of 2026. House Bill number 9461, Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pang-apat, yung House Bill 9465, an act prohibiting the deliberate dissemination of false information that poses verifiable public harm or serious threat to national security, establishing digital platform, accountability and transparency mechanisms, and promoting media and digital literacy. Yung pagpapakalat, walang tigil na pagpapakalat ng fake news, lalo na yung mula sa mga DDS vloggers, naipasa na po. Pero yung fake news, hindi man lang po galing sa mga DDS. May mga iba pa na mga grupo, pati yung mga nasa payroll po ng China. Pero yung mga nasa payroll ng China, karamihan yan, DDS. Naka-align mga kababayan sa kanila yung agenda ng China. Ano pa? Panlima, House Bill 9466, Converting the National Feeding Program into a National Nutrition Program. O di ba, mga kababayan, napakaganda ng mga ipinasa ng ating mga congressmen. Pero walang tigil pang sinisiraan ni Amy Marcos sa issue ng impeachment. Bayad daw. Kung sino pa yung mga nagtatrabaho ng matino, siya pang sinisiraan ni Amy Marcos para lang i-shield si Sara Duterte. Huwag kami, Amy. So, yung Congress, mga kababayan, dahil sa bilis nila sa pagtrabaho, almost half na sila sa mga LEDAC bills na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa na-approve 52 na mga LEDAC priorities. So, nauna na naipasa ng Congress, mga kababayan, yung 20 LEDAC bills. Ito yung mga nauna: resetting the first regular election in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung pagpasa sa National Center for Geriatric Health, now under Bicameral Conference Committee. National Land Use Act, amendments to the Pantawid Pamilyang Filipino Program or 4-Piece Act, EPIRA amendments, ERC strengthening, Waste to Energy Act, amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. So ito yung mga kapakipakinabang sa iba-ibang sektor ng ating lipunan. Hindi po yan pinapabayaan. Yung Senado po, puro politika at puro corruption yung kinakasangkuta. Puro Sara Duterte na lang. Ano pa, mga kababayan? Assistance to Individuals in Crisis Situation Act, amendments to the National Building Code, Blue Economy Act, National Reintegration Bill, amendments to Teachers Professionalization Act, extension of estate tax, amnesty period, Department of Water Resources Bill, amendments to the Bank Deposit Secrecy Law, Travel Tax Abolition, Digital Payments Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, amendments to the Biofuel Act. Nakita ninyo, napaka-productive, mga kababayan, yung Congress. Pero walang tigil na sinisiraan ni Amy Marcos. Bayad daw, mga kababayan, para lang i-impeach si Sara. Kaya walang maniwala sa inyo eh.
Kasi ang Congress po talagang nagtatrabaho. They're actually the Congress of the people. Pero yung Senado ni Sara Duterte Senate, butit may mga natitirang 11 na mga senador na matitino. Kaya nag-warning po si Tingog Party List Representative Asidre against sa coordinated demolition job laban sa Kongreso. Sabi po dito sa press release niya ni Jude Asidre, a coordinated campaign appears to be taking shape to undermine the House Prosecution Panel, drag down public confidence in the impeachment process, and distract from the evidence that will be presented in the Senate trial of Vice President Sara Duterte. Sabi po niya. Sabi ni Asidre, well, to be honest, if you look at the different statements being made, even in social media, especially with all these baseless accusations made online, criticisms, we can see a pattern. We can see a pattern of efforts to undermine the House prosecutors. Sinisiraan po yung mga House prosecutors. So despite the attack, sabi po ni Asidre, the House prosecutors are prepared to defend the articles of impeachment in the Senate and should not be pulled away from their core task. I can say with full confidence that our House prosecutors are in the best position to defend, to pursue the case, to protect, to defend the position of the House, the articles of impeachment, and I think they are very prepared to do the role, sabi po niya. I don't see any reason for them to be distracted, knowing that we are convinced that we are definitely on the right side of history, sabi po niya. Ayon kay Asidre po, the House does not need spectacle if the prosecution is confident in the strength of its case. When you have evidence, when you have strong evidence to build your case on, there will be no need for theatrics. Walang mga palabas, walang drama-drama dito mga kababayan. Ebidensya lang at kanilang pinagbabasihan mga kababayan. Walang kung ano-anong mga palabas, drama. Ngayon, nag-react naman po si Iloilo Congresswoman Janet Garin tungkol sa mga sabing sinusulong na tsatsa. Si Amy Marcos pasimuno ng pagpakalat ng mga kwentong ito. Sabi dito, Deputy Speaker in Iloilo Representative Janet Garin denied that there had been any serious discussions or organized effort within the House of Representatives to push for charter change, saying that speculations linking the issue to Vice President Sara Duterte's impeachment are a big lie. Kasinungalingan na niya. Sa interview mga kababayan, nilinaw ni Garin that while the constitutional amendments niya have long been casually discussed across different administrations, wala niyang formal na official talks on a Constituent Assembly or CONAS tulad ng sinasabi ni Amy Marcos na Noel CONAS. Inulit na naman niya kanina mga kababayan. Wala niya na nangyari within the House leadership meetings na kanyang inattendan under Speaker Faustino Bochidi. Well, baka personal nilang napag-usapan yon. But in the part of Congress, we have a weekly meeting with the deputy speakers. Lahat na pag-usapan na seryoso at posibleng itakal. Sabi po ni Deputy Speaker Janet Garin, in this case wala. According to Garin, matters formally discussed in House leadership meetings were limited to issues such as barangay and sangguniang kabataan elections, including proposals to abolish the SK system, and whether scheduled polls should push through later this year. Yun yung napag-usapan. Ang napag-usapan namin, walang Noel. She said, referring to Amy Marcos' baseless conspiracy theory that President Marcos wants a no election scenario sa 2028 para hindi maging presidente si Sara. Yan ang laging bukang bibig ni Amy Marcos. Binabago yung kwento. Imbis pag-usapan yung articles of impeachment,
malinaw pong diversionary tactics ni Amy Marcos. The Deputy Speaker also pointed out that discussions surrounding amendments to the Constitution have persisted for decades and across several presidencies, including during Duterte administration. Yung usapan kasi ng charter change is always there, not only for this administration, but even during the previous administration. Because there are advocates for this. So every now and then, napag-uusapan yon, nagtatawanan, but it's not something serious. Garin also rejected claims that House lawmakers supported Duterte's impeachment because of promises tied to charter change. This was one of the allegations made by Senator Amy Marcos sa kanyang privilege speech and video presentation. She eventually withdrew. And that is the big lie. There is connecting it to the impeachment proceedings kasi ang pangit na sabihin na kaya marami ang bumoto because of the promise of Noel. That is a big lie. Paliwanag mga kababayan ni Janet Garin. Kaya huwag tayo pong pauuto dito sa mga kwento ni Amy Marcos. Napakasinungaling nitong si Amy. Pati nga yung kanyang kapatid na si umismid na lang si PBBM. Napa-ismid na lang si PBBM. Pero si PBBM po, tuloy-tuloy lang sa pagtrabaho. Hindi pinapatulan ito mga kaguluhan na nangyayari dyan sa Senado. Bahala din sila sa buhay nila. Andun sa Japan yung ating Pangulo, binisita yung mga OFW. Tingnan ninyo. Tuwang-tuwa yung mga OFW. Pinaunlakan po natin ang kanilang pagaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Di ba? Mas matibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at yan yung ating Pangulo. ating mga magagawang Pilipino dito sa Japan. Not distracted ng mga kaguluhan dito po sa politika nila. Trabaho lang yung ating Pangulo. Ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayan ito. So nang hanggang pasasalamat at pagpupugay ang inaanay sa inyo ng inyong pamahalaan. Kilala namin ang inyong pagsisikap na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saan man sa mundo. Di ba? Ayan yung ating Pangulo. Pagkikipag-meeting niya sa mga Japanese officials. Sabi dito, a symbol of enduring trust, shared history, and deep respect between the Philippines and Japan. President Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos were formally welcomed by their Majesties Emperor Naruhito and Empress Masako at the Imperial Palace in Tokyo, making the start of the President's 4-day state visit to Japan. As part of the visit, the President and the First Lady also paid a state call on their Majesties, where decorations were exchanged as a further expression of two nations' bond. President Marcos Jr. Received the Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, Japan's highest distinction, while the First Lady was conferred the Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. In turn, the President bestowed the Order of Lacandula with the rank of Supremo Grand Collar on His Majesty Emperor Naruhito, and the Order of Gabriela Silang on Her Majesty Empress Masako, symbolizing the shared commitment of the Filipino and Japanese peoples to peace, mutual understanding, and forward-looking cooperation. Di ba? Yan ang ating Pangulo. Si Sara, puro lang mga DDS ang kausap doon sa Dahig. Ni foreign media mga kababayan, walang pumatol kay Sara na mag-interview kasi puro man lang paninira yung mga sinasabi. Di ba? Walang pakinabang sa ating mga mamamayang Filipino. Puro politika. Ito yung mensahe ng ating Pangulo sa meeting niya with the Filipino community sa Japan. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang mensahe. Junior,
Babatiin ko rin siyempre ang ating butihing ambassador na matagal ko na pong kaibigan. Ambassador. Sinama na rin niya yung kanyang better half. Nandito rin si Isabela Governor Rod Albano. Nakijangkit. Representative Maria Rachel Arenas. The Overseas Welfare Administration, OWA, Overseas Welfare Administration, PY Kaunan. Siguro talagang ginagawa nila yung trabaho nila mabuti at malakas ang palakpak nila. Mabuti yan. It's good to hear. Siyempre, hindi pwedeng makompleto ang aking mga babatiin. Babatiin po natin ang ating First Lady. First Lady. Lisa Paranata. Ang aking mga kasama sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Konbanwa. Muli po, ako'y naririto ang inyong habang lingkod sa bawat pagkakataong ipinibigay sa akin na Fully makaharap recovered na yung ang ating ating mga Pangulo. kababayan sa Bumalik na ibayong yung dagat. itsura Iisa niya. ang aking nararamdaman. Malalim ang napasasalamat Tumaba na at muli. pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at Hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan. Ang ating pong muling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Pinaunlangkan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan, gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pang-rehiyon at marami pang iba. Napapanahon din ang ating pagbisita dito dahil ngayong taon ay pinagdiriwang natin ang ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, nabatid natin ang agaran at matindi na epekto sa Pilipinas ng krisis sa ibang panig ng daigdig. Ilang linggo lamang mula nang sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, naramdaman natin ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaagad namang tumugon ang inyong pamahalaan at pinairal ang State of National Energy Emergency. Ipinatupad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o tawag ay UPLIFT program kung saan nagsanipwersa ang buong pamahalaan. Mapigilan ang pag-hoarding ng langis para ma-optimize ang ating mga fuel at kaagad na pagkakaabot ng tulong para sa mga nawalan ng hanapbuhay sa lahat ng industriya, sa transportasyon, sa kasiguruhan ng pagkain. Pinatunayan din ng krisis na hindi maibubukod
ang Pilipinas sa epekto ng pagkakaantala ng supply ng langis. At walang bansang kayang lutasin ang krisis ng enerhiya ngayon na nag-iisa. Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap na naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan. Ngunit, sa kabila ng dami at bigat ng mga gawain ito, tiniyak ko po makipagkita sa inyo, ang aking mga minamahal na kababayan. Noong pa, nakatira ako sa abroad. Siyempre, paminsan-minsan magpupulong ganito, mga Pilipino, yung Philippine community. At talagang lagi ko nagsasama lagi ako ng kaibigan na tiga doon. Sinasabi ko, ngayon ka lang makakita ng party na ganito. Ito mga Pilipino, walang tigil ito. Hindi ka makaupo na hindi ka kumakain. Hindi ka pwedeng nakatayo na hindi ka kumakanta o sumasayaw. Kaya naman, nakita naman natin ang naalala ko ulit yung aming mga meeting at napakasaya ninyo, ang sarap ninyong kasama. Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat. At katulad noong huling beses na ako'y humarap sa inyo, nais kong muling manawagan sa mga kabataan Pilipino na nandito sa Japan. To you, our dear young Filipino citizens living here in Japan, in the midst of the challenges and uncertainties in the world today, I encourage you to take advantage of all the opportunities available to you in this country, and in return, contribute positively to the society that you have taken as your own. It is my fervent hope that you succeed in all your endeavors in your chosen careers, whether it be business, the arts, professional arena, the service sector, or in sports. I urge you to make a good account of yourselves and be proud of your heritage as Filipinos. We all agree that living in Japan requires a delicate balance. Japan is a nation of profound tradition, structure, and etiquette. For us to thrive here, we need to be masters of the art of integration. We must respect the local laws, embrace the culture, and learn the language. However, integration does not mean assimilation. It does not mean forgetting your roots and abandoning who you truly are. Our greatest asset is our unique identity. Let your Filipino heritage emanate from you in your daily interactions while still being mindful of social norms, and watch it enrich your social environment and spheres of influence. You are the torch bearers of the next 70 years of our relations with Japan. Through you, the legacy of the brotherhood and friendship that we have forged will carry on. It is in you that the dreams and aspirations of the past are realized, and the doors to the future are open. It is in you that the discipline and focus of the Japanese are blended with the creativity, the passion, and resilience of the Filipino. The bridges and connections we have built over the decades of our relationship with Japan remain as strong and as steady as ever. As we continue to further strengthen the ties that bind us, we look to you to preserve and enrich these living connections when our time has passed. The future is yours.
The peace and prosperity it bears is your inheritance. At sa inyo naman, sa mga magulang at mga nakakatanda na sa komunidad, walang hanggang pasasalamat at pagpupugay ang inaalay sa inyo ng inyong pamahalaan. Kinikilala namin ang inyong pagsisikap na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saan man sa mundo. We recognize that it was you who paved the way when Japan was much harder to navigate for the younger generations now can follow. We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan. I am certain that the true value of Filipinos in Japan does not go unnoticed. For decades, our community has thrived and has integrated deeply into the threads of Japanese society. Our character and our culture of caring, pakikipagkapwa-tao, and malasakit are among the hallmarks of what make Filipinos a reassuring and valued presence in communities navigating the challenges of modern life, including isolation and a growing need for human connection. Manatili po tayong tunay na kaibigan ng mga Hapon sa ating mga komunidad at pamayanan nang sa gayon ay maipakita at maipabatid natin sa kanila ang pagiging tunay na Pilipino. Bilang isang bansa at pamayanan, ipaabot at iparamdam natin sa kanila na tayo ay kanilang kabalikat sa pagharap sa mga suliranin at hamon ng ating mga dinadanas. Naniniwala po ako na kung maayos at naaayon sa batas ang ating pamumuhay, patuloy na yayabong at ang pamayanan ng Pilipino dito sa Pilipinas. As our community grows across Japan, from Hokkaido all the way to Okinawa, our strength lies in our firm adherence to our faith and our national identity. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Marcos Jr. Di ba, mga kababayan? Yan ang ating Pangulo. Mahal na mga Manatiling nakatayo at sabay-sabay nating OFW. awitin bilang isang nagkakaisang bayan. Ang Ako ay Pilipino. ayos. Ayos adyan, Mr. Maravillas. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.